May isang batang babae na nagngangalang Marina sa isang malayong isla. Madalas siyang makita sa tabing dagat, nilalaro ang mga hayop lalo na ang mga isda. Tuwing umaga, masigla niyang nilalaro ang mga alimango, pagong at isda sa mababaw na tubig, walang takot o pag-aalinlangan sa kanyang ginagawa. Hindi niya iniisip ang nararamdaman ng mga hayop at masaya siyang naglalaro mag-isa sa ilalim ng araw. Si Marina ay lumaki sa isang tahanang bukas para sa lahat. Ang kanyang mga magulang, sina Aling Lina at Manong David, ay kilala sa kanilang kabaitan at yaman. Ngunit hindi namana ni Marina ang kanilang kabutihan. Sa halip, madalas siyang makita na nagdadabog at nagrereklamo sa tuwing may mga bisita sa kanilang bahay, na labis na ikinababahala ng kanyang mga magulang. Nay, ikuhan niyo po ako ng mga isda. Gusto ko po silang paglaruan. Ang saya-saya, sigurong panoorin silang lumalangoy sa timba. Anak, hindi maganda ang ginagawa mo sa mga isda. Dapat nating igalang ang kanilang buhay at hayaan silang manatili sa kanilang tahanan sa tubig. Si Marina ay nasanay na makuha ang gusto niya, kaya't lumaki siyang palaging napagbibigyan. Lahat ng utos niya ay sinusunod ng kanyang ina at ng mga tao sa paligid niya. Dahil dito, hindi siya natutong magpakumbaba o magpasalamat sa mga simpleng bagay. Sa halip, lalo siyang naging mapagmataas at iniisip niyang karapatan niyang makuha ang lahat ng kanyang gusto. Isang araw, nakita ng kanyang mga magulang na nilalaro niya ang mga isda sa tabi ng dagat. Pinagsasabihan siya, ngunit hindi siya nakikinig at patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Kalaunan, napansin nilang parami ng parami ang namamatay na isda sa tabing dagat na ikinabahala nila. Lalo silang nag-alala para sa kalikasan ng isla at sa magiging epekto ng pag-abuso ni Marina sa mga isda doon. Anak, tigilan mo na ang paglalaro ng mga isda. Nakikita mo ba kung gaano sila nahihirapan at unti-unti nang nawawalan ng buhay? Ang bigat sa puso ko na makita silang nagkakaganyan. Sobrang lungkot ko para sa kanila. Pero gusto ko po silang makita at hawakan, inay. Ang dami po nila at natutuwa po ako na makita sila ng malapitan. Kahit hindi ko po maintindihan kung bakit ganito ang nangyari sa kanila. Pinag-usapan ng mag-asawa kung paano nila matuturuan ng mahalagang leksyon si Marina. Nagdesisyon silang kausapin siya ng masinsinan upang maipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Gusto nilang maintindihan ni Marina ang epekto ng kanyang mga ginagawa, lalo na sa mga nilalang sa paligid nila. Umaasa sila na sa kanilang pag-uusap, magbabago ang pananaw at ugali ng kanilang anak. Isang gabi, kinausap ng mag-asawa si Marina sa hapagkainan. Sinubukan nilang ipaliwanag sa kanya ang halaga at kahalagahan ng buhay ng bawat nilalang, maging maliit man o malaki. Pinakiusapan nila si Marina na itigil na ang kanyang ginagawa at maging mas maunawain at mahabagin. Ngunit sa kabila ng kanilang pakiusap, nanatiling matigas at sarado ang puso ni Marina. Anak, tandaan mo, bawat nilalang ay may halaga. Hindi ko po maintindihan. Gusto ko lang po maglaro. Nagkulong si Marina sa kanyang silid dahil sa labis na inis at sama ng loob. Buong gabi siyang hindi lumabas, kahit na tinawag siya ng kanyang mga magulang. Habang mag-isa sa kanyang kwarto, paulit-ulit niyang inalala at pinag-isipan ang mga sinabi ng kanyang magulang. Ngunit sa kabila ng lahat, nanaig pa rin ang kanyang matinding kagustuhan at hindi pa rin siya nagbago ng isip. Kinabukasan, maaga siyang nagising habang tahimik pa ang buong paligid. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay upang hindi magising ang kanyang mga magulang at nagtungo siya sa pampang. Bitbit niya ang isang maliit na lambat, mahigpit niya itong hawak habang naglalakad sa malamig na buhangin. Buo ang kanyang balak na manghuli ng mga isda, dala pa rin ang matinding pagnanais na gawin ang gusto niya. Habang naglalakad siya sa baybayin, napansin niyang tila kakaunti na lamang ang mga isda kumpara noon. Sa kabila nito, hindi siya nabahala at nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa ng paghuli gamit ang maliit na lambat. Napangiti pa siya habang pinagmamasdan ang mga isdang nahuli niya, tuwang-tuwa sa tagumpay ng kanyang huli. Hindi man lang niya naisip o pinansin ang kalungkutan at paghihirap ng mga isda sa kanyang lambat. Habang naglalaro si Marina sa baybayin, may mga batang lumapit sa kanya at nagsimulang manood. Nakita nila ang ginagawa ni Marina at nagtanong kung bakit niya nilalaro ang mga isda. Napansin nila na nahihirapan ang mga isda sa lambat ni Marina.
Nag-alala at nag-isip ang mga bata tungkol sa kalikasan at sa kapalaran ng mga isda. Marina, bakit mo nilalaro ang mga isda? Hindi ba't dapat ibalik mo sila sa dagat? Wala kayong pakialam. Isda ko to. Ako mo nakahuli sa kanila. Kaya akin lang sila. Umalis ang mga bata at nagsumbong sa kanilang mga magulang tungkol sa ginawa ni Marina. Mabilis na kumalat ang balita sa buong isla, kaya't halos lahat ng tao ay nakarinig nito. Marami ang nag-alala sa kinabukasan ng mga isda, iniisip kung paano maapektuhan ang kanilang kabuhayan at kalikasan. May ilan din na nagalit kay Marina dahil sa kanyang pagiging makasarili at pag-abuso sa mga huli niyang isda. Nakarating kay Aling Lina at Manong David ang balita tungkol sa karanasan ng mga bata at sa makasariling gawin ni Marina sa dagat. Labis silang nalungkot at nag-alala sa kinabukasan ng kanilang anak. Iniisip nila kung paano nila mapapabago ang kanyang puso at matututuhan maging mapagmalasakit sa iba. Dahil sa kanilang malalim na pag-ibig at pananampalataya, nagdasal sila ng buong puso para sa kanilang anak. Samantala, si Marina ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawa at hindi natinag sa mga paalala ng iba. Hindi siya natatakot sa mga babala ng mga tao sa paligid at pakiramdam niya ay walang makakapigil o makakapantay sa kanyang lakas ng loob. Sa halip, lalo pa siyang naging mapusok at naging mas agresibo sa kanyang pangingisda na para bang hinahamon pa ang kapalaran. Isang araw, napansin ni Marina na lumalalim na ang tubig sa dagat na dati-rati mababaw lang tuwing siya ay nangingisda. Nagtaka siya kung bakit kakaunti na lang ang mga isda sa kanyang lambat kahit anong pagsisikap niyang manghuli. Hindi niya namamalayan na may mga matang nagmamasid sa bawat kilos niya mula sa ilalim ng tubig. Sa katahimikan ng paligid, may kakaibang presensya na unti-unting bumabalot sa dalampasigan na tila nagbabadya ng pagbabago. Habang nakaupo siya sa batuhan, may isang matandang babae na lumapit sa kanya. Tahimik at mabagal ang bawat kilos nito. Animoy may dinadalang bigat sa dibdib. Sa mga mata ng matanda ay mababanaag ang lalim ng kanyang iniisip. Tila ba may dalang mabigat na mensahe na mahalaga para kay Marina. Hindi alam ni Marina na ang pagdating ng matandang ito ay pagmumulan ng isang mahalagang yugto sa kanyang buhay. Nagpakilala ang matanda at tinanong si Marina kung bakit siya naroon. Ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan at pag-aalala. Sa halip na sumagot ng magalang, tumaas ang kilay ni Marina at malamig niyang sinabi na wala siyang pakialam sa matanda, hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting respeto. Napakunot noo ang matanda, labis siyang nagtaka at nalungkot sa ugali ng bata. Hindi niya inaasahan ang ganoong tugon mula kay Marina. Iha, bakit ka dito sa tabing dagat? Ang iyong nanay ay naghahanap na sa inyo. Wala lang. Gusto ko lang manghuli ng isda. Hindi ako babalik hanggang sa mahanap ko ang pinakamalaking isda. Nagpatuloy ang matanda sa pagtatanong, pilit na inuunawa ang pinagdadaanan ni Marina. Maingat niyang binigyan ng payo ang bata, sinasabing mas madaling harapin ang mga problema kapag may kasama at bukas ang puso. Ngunit binaliwala ni Marina ang kanyang mga salita. Sa halip, may masungit siyang tugon at nilait pa ang matanda, ipinapakita ang kanyang matinding sama ng loob. Hindi ba mas maganda kung aalagaan mo ang mga isda? Ang pagkuha ng buhay ay may responsibilidad, anak. Hindi ko kailangan ng payo mo. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin. Napailing na lamang ang matanda habang ang lungkot ay makikita sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ganito ang asal ni Marina. Tahimik siyang umalis ngunit may iniwang babala. Ang kanyang mga salita tungkol sa responsibilidad ay nananatiling umiikot sa hangin na naghihintay na marinig ng bata. Mag-ingat ka, Marina. May kabayaran ang lahat ng ginagawa mo na hindi maganda. Wala akong pakialam sa kanyang mga bahabala at payo. Dadawin ko pa rin ang gusto ko. Walang makakapigil sa akin. Ang kanyang mga salita ay hindi makakaapekto sa aking mga desisyon. Pag-alis ng matanda, bumalik si Marina sa panghuli ng isda. Ngayon ay mas determinado at mapusok kaysa dati. Hindi niya namamalayan na may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa ilalim ng dagat, mga matang puno ng misteryo at babala. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik, na para bang may kakaibang mangyayari anumang sandali, isang panganib na hindi niya inaasahan.
Biglang lumitaw ang matandang babae sa harap ni Marina, ngunit ngayon siya ay nagliliwanag na para bang may misteryosong liwanag na bumabalot sa kanyang buong katawan. Unti-unti siyang nagbago ng anyo at naging isang diwata. Ang kanyang buhok ay kumikislap at ang mga damit ay tila gawa sa ulap at bituin. Napuno ng liwanag at malamig na hangin ang paligid, dahilan upang magulat si Marina at hindi siya makakilos sa labis na pagkabigla. Marina, naubos na ang pasensya ko. Hindi ko na kayang tiisin pa ang paulit-ulit mong pagkakamali. Panahon na para maranasan mo ang kabayaran ng iyong ginawa. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon at matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Nilapitan siya ng diwata at tiningnan ng masinsinan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan at misteryo. Ipinahayag niya ang parusa kay Marina ng may malakas at seryosong tinig na nagpapahayag ng mga salitang hindi malilimutan. Hindi makapaniwala si Marina at naramdaman niya ang malalim na takot sa kanyang puso na kumukuha sa kanyang bawat hininga. Simula ngayon, hindi ka na magiging tulad ng dati. Ang iyong buhay ay magbabago ng lubusan at walang hanggan. Magkakaroon ka ng buntot ng isda at maninirahan sa dagat, kung saan ka magiging bahagi ng isang bagong mundo na puno ng higit na kakaibang karanasan. Naramdaman ni Marina na may kakaibang nangyayari sa kanyang mga paa. Parang may malamig na dumadaloy dito at unti-unting nagbabago ang hugis. Unti-unti itong natakpan ng makintab at makukulay na kaliskis hanggang sa tuluyan ng naging isang malaking buntot ng sirena ang kanyang mga binti. Hindi niya mapigilan ang mapahagulgol at mapasigaw sa takot habang tinititigan ang kanyang bagong anyo na hindi niya matanggap. Ano pong nangyayari sa akin? Bakit nagbabago ang aking katawan at nagkakaroon ako ng buntot? Hindi ko po maintindihan ng lahat ng ito. Ito ang kabayaran ng iyong mga kasalanan. Ang pagbabago na ito ay dahil sa mga bagay na iyong ginawa. Kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran at matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Ang mga paa ni Marina ay tuluyang naging buntot ng isda, makintab at kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tao, ang kalahati ay isda. Hindi siya makalakad, kaya gumapang siya, umiiyak at nanginginig, hanggang marating ang batuhan upang ikubli ang kanyang sarili mula sa mga mata ng iba. Bawat paggapang niya ay puno ng lungkot at pagsisisi. Nakita ng mga tao sa isla ang kakaibang anyo ni Marina, isang batang may buntot ng isda na nakatago sa likod ng mga bato. Nagulat at natakot sila sa kanilang nasaksihan at may ilan na nakaramdam ng awa para kay Marina dahil sa kanyang kalagayan. Marami ang lumapit at nagtanong, hindi makapaniwala sa nakita at nais nilang malaman kung paano nangyari ang mahiwagang pagbabago sa bata. Lumapit si Manong David at Aling Lina at mahigpit nilang yakap ang kanilang anak, damah ang bigat at sakit ng sitwasyon. Umiiyak sila sa labis na awa at lungkot habang yakap-yakap si Marina, pinaparamdam ang kanilang walang hanggang pagmamahal. Nangako sina Manong David at Aling Lina na mamahalin at tatanggapin si Marina anuman ang mangyari at hindi siya pababayaan kahit sa harap ng kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Anak, huwag kang mag-aalala. Andito lang kami. Inay, Itay, patawad po sa aking mga nagawa. Mula noon, si Marina ay nanirahan na sa karagatan na naging bahagi ng bagong mundo na puno ng kagandahan at misteryo. Tuwing gabi, bumibisita siya sa dalampasigan upang masilayan ang kanilang tahanan na nagbibigay sa kanya ng pag-asa at lakas upang harapin ang bawat araw. Natutunan niyang mahalin at alagaan ang mga isda na dati niyang pinaglalaruan at nagsisi siya ng buong puso sa lahat ng kanyang nagawa na naging simula ng kanyang tunay na pagbabago at pagkakataon na maging mas mabuti at mapagmahal. Unti-unting napatawad siya ng mga tao sa isla. Naging alamat ang kanyang kwento na nagbibigay aral sa lahat. Natutunan ng mga bata ang halaga ng kalikasan. Naging mas mapagmahal sila sa mga lamang dagat. Ang diwata ay patuloy na nagmamasid mula sa malayo. Natutuwa siya sa pagbabago ni Marina. Alam niyang natutunan na ng dalaga ang tunay na aral. Naging bantay siya ng karagatan. Si Marina ay naging alamat ng isla. Maraming taon ang lumipas ngunit hindi siya nakalimutan. Lahat ng bata ay tinuruan ng kanyang kwento.
Ang kanyang alaala ay naging paalala ng pagmamahal sa kalikasan. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda na kapag may batang nagmamahal sa kalikasan, makikita si Marina na lumalangoy sa dagat. Siya ang paalala na ang bawat nilalang ay may halaga. Ang aral ng alamat ay buhay pa rin sa puso ng lahat. Ang pagmamahal at paggalang sa kalikasan ay susi sa tunay na kaligayahan. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang alamat ng sirena, don't forget to like this video. Subscribe to the channel. At panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.